Andiyan na pala kayo? Ito ba? Ito lang naman ang kauna-unahang action camera na may 8K resolution, ang Insta360 Ace Pro. At ito ang pag-uusapan natin sa video na to. Kung isa kang content creator o motovlogger na kagaya ko na halos nagsisimula pa lang sa pag-vlog, I'm sure isa to sa mga i-consider mong bilhin ngayong 2024. Pero ang tanong, okay ba siyang gamitin or pasok ba sa mga hilig mong gawin? So tara, buksan na natin. Pag bibili kayo nito mga paps, makikita nyo sa box niya yung mga highlighted features niya. Ayan, at lahat ng mga pwede mong gawin dito sa camera na to. Simulan natin dito sa laman ng maliit na box na to. So, meron siyang mga safety guidelines na kasama, of course. Quick start guide kung paano mo gagamitin tong camera na to. And guidelines sa waterproofing. Okay, meron din siyang mga sticker na kasama. Yan, Insta360 Think Bold. And of course, merong warranty card. So, ito kailangan itago nyo to dahil importante to. C-type cable for charging and for transferring ng files sa mga computers. Meron siyang kasamang flexible adhesive mount. Ayan, pwede nyo itong gamitin sa helmet or idikit sa motor ninyo. Meron din siyang kasamang magnetic mount. So, papakita ko sa inyo kung paano ito kinakabit sa camera. At huling-huli, itong ating Insta360 Ace Pro. Ang ganda niya, di ba? Sa unang tingin, halos hawig siya ng GoPro. Sa harapan, meron siyang maliit na screen na kung saan makita mo yung battery level, memory storage, camera mode, resolution, frame rate at ratio at ang kanyang light indicator. At bago ko makalimutan, ang lens ng Insta360 Ace Pro ay co-engineered with Leica na kung saan popular at gumagawa ito ng mga high-end cameras. Meron itong sensor na 1/1.3 inch na mas malaki sa GoPro Hero 12 na 1/1.9 inch. Sa taas, nandito yung kanyang shutter button. Sa gilid, ito yung lagayan ng kanyang battery. Para buksan yan, push nyo lang siya pababa. Ayan, nakikita nyo na yung battery. Sa kabila naman, ito yung kanyang power button at lagayan ng memory card, pati yung kanyang charging port. Sa ibaba, ito yung lagayan ng magnetic mount. Paano ikabit yung magnetic mount? Makikita nyo yung dalawang hook na to. Pindutin nyo lang yung magkabilang gilid at ilagay dito sa magkabilang suksukan. Make sure lang na maririnig nyo yung pag-clip na yun para nakalak talaga siya. So, hindi na siya basta-basta bibigay. Yan. So, pwede nyo na siyang ilagay sa mga mount ninyo or like sa helmet. Ayan. And lastly, yung kanyang flip screen na may sukat na 2.4 inches na makakatulong para sa iyo na magbago ng mga settings. And very responsive. Isa sa nagustuhan ko dito is napipflip yung kanyang screen. So, kailangan mo lang pindutin yung magkabilang pindutan. Ayan. Alright. Pagdating naman sa audio, meron siyang built-in mic dito sa taas, sa gilid, at isa sa ibaba. Sa kabila naman, nandun yung kanyang audio grill. Pero since na nagmo-motor tayo, ginagamitan ko siya ng aking FX Pridcon intercom as main source ng aking audio. And isa rin to sa pinaka nagustuhan ko sa mga Insta360 cameras dahil compatible siya sa lahat ng Pridcon intercoms. Gaano siya kabigat? May timbang lang naman ito na 178 grams, mas mabigat dito sa ating 1x2 camera. Okay, since tapos na natin pag-usapan ng mga physical features ng camera na to, punta naman tayo sa mga internal features ng Insta360 Ace Pro. Frame rate at resolution, marami tayong pagpipilian. Merong 1080p hanggang 240 fps o frame per second. 2.7K resolution, meron tayo hanggang 120 fps, 4K resolution, frame rate na hanggang 120 fps at 8K resolution. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, ang Insta360 Ace Pro ang kauna-unahang action camera na may 8K resolution at may frame rate na hanggang 24 fps. Aspect ratio, meron tayong tatlo. Pagdating naman sa field of view, meron ka rin pagpipilian, ang action view, ultra wide at dwarf.
kung ayaw mo ng naka-horizontal lock or flat yung iyong frame. Isa pa sa nagustuhan ko sa kamerang to ay ang kanyang stabilization o tinatawag na flow state stabilization. Pwede mo siyang iset sa high, standard, or low stabilization at pwede mo rin siyang i-off. Pero ako, goods na ako sa standard stabilization. Usapang quality naman tayo. Since meron siyang malaking sensor na 1/1.3 inch, mas nabibigyan ka nito ng magandang quality ng video mapaumaga man o gabi o sa mga low light environment. Dagdag mo pa dyan yung isa sa nagustuhan ko sa camera na to, ang recording mode niya na pure video mode na nag-e-enhance ng brightness pagdating sa low light situation. By the way guys, nakakonect yung ating Ace Pro dito sa ating FX Fridcon Intercom. So isa yan sa mga nagustuhan ko talaga sa 360 camera dahil lahat ng Insta360 camera compatible sa ating Fridcon Intercom. Meron din tong active HDR na tumutulong sa video quality pagdating sa mga high contrast situation. Halimbawa na lang pag magmumotor tayo sa umaga at dadaan ka sa malilim na lugar, nakukuha pa din niya yung mga detalye sa video mo. Gumagana lang ang HDR nito pag sinet mo sa 30 pababa ang frame rate at pagdating sa 48 pataas, automatic disabled na siya. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa Insta360 Ace Pro ay ang kanyang smart features. Meron tong gesture control. Kung gusto mong kumuha ng video, tataas mo lang yung kamay mo, kukuha na siya ng video. Kung gusto mo naman may stop, taas mo lang ulit yung kamay mo, ayan, masasave na sa album yung video mo. Kung gusto mo naman kumuha ng picture, peace sign lang ang gagawin mo. Okay? May kakayahan din ng camera na to na mag-cancel ng recording. Sa ganitong paraan, hindi agad mapupuno ang memory ng camera mo dahil hindi siya masasave sa album. Just long press the shutter button para dalhin ka sa cancel recording prompt. O diba, ang dali lang? Kaya din ito mag-pause o resume ng recording depende sa kung anong gagawin mo. Halimbawa na lang pag marami kang clip na gustong makuha pero nasa iisang video lang. Press mo lang yung pause option na nasa screen at press mo lang ulit para mag-resume yung recording mo. Ngayon, pwede ka na ulit pumunta sa ibang scene na gusto mong kunan. Ngayon, pag okay ka na, press mo lang yung stop option sa lower right corner para masave ang video mo. Isa pa sa dinagdag nila dito ang AI Highlights Assistant na kung saan ang camera mismo ang pipili ng mga highlights para sa'yo. Kailangan mo lang siyang i-on para gumana. Ang kagandahan dito, pwede mo siyang gawin manually dahil ikaw ang mas nakakaalam ng kung ano ang mga kailangan mong video sa hindi mo kailangan. Dahil dito, mas mapapadali na ang pag-i-edit dahil natatanggal mo na kaagad ang mga clip na hindi mo kailangan. Ang tanong, pwede ba itong mabasa? Ang sagot ay yes. Pwede mo itong ilubog sa tubig hanggang 10 meters. Sa price naman, nagkakahalaga to ng 26,990 pesos. SRP yan sa Pinas. So kung ako ang tatanungin sa ganda ng quality nito pagdating sa gabi, 'di ba? Tapos may pure video mode and ang dami pang idinagdag ng Insta360. Sobrang daming features, yung smart features niya. Tapos ang ganda rin ng stabilization. So I can say na this is one of the best action camera ngayon. So ikaw, ano masasabi mo sa camera na to?